Mga ka-Republic, ginulat ng Gilas Pilipinas ang buong mundo ng basketball. Sa pangunguna ni Justin Brownlee, pinadapa ng Gilas ang kupunan ng Latvia, na sang-ayon sa FIBA ay unang pagkakataon sa loob ng 64 years na tinalo ng Pilipinas ang isang European team. Halos triple-double ang itinala ni Justin Brownlee sa isa na namang simula ng bagong kabanata sa kasaysayan ng sports sa bansa. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay paki-subscribe itong ating munting channel at paki-follow na rin po ang ating Facebook page, Sports Republic PH. Maraming salamat po sa suporta. Mga ka-Republic, walang nag-akala na kayang padapain ng Gilas Pilipinas ang rank 6 in the world na kupunan ng Latvia. Heavy favorite ang home team, lalo na tinambakan ng mga ito ang rank 23 na kupunan ng Georgia sa laro kahapon. Parang natuka ng ahas, awang ang mga labi at may gulat sa mga mata, pinanood ng home fans kung paano kinatay ng Gilas ang kupunan ng Latvia, 89-80. Sa harap mismo ng kanilang mga kababayan, nalasap ng kupunan ng Latvia ang unang talo sa Olympic qualifying tournament na ito na sila mismo ang nag-organize. Inulit ni Justin Brownlee ang kanyang napakagandang performance sa Hangzhou Asian Games. Dito sa Latvia ay siya rin ang namuno sa tropa ni Tim Cone upang padapain ang paboritong home team. Halos triple-double ang iminarka ng Gilas naturalized player. 26 points, 9 rebounds, and 9 assists. Kaya naibulalas ni Kai Sotto, he's the Michael Jordan of Philippine basketball. Sinandalan din ng Gilas ang malaking improvement ni Kai Sotto sa ilalim ni Coach Tim Cone. Nagtala ang 7-footer Pinoy ng 18 points at 8 rebounds kasama ang mabigat na assignment upang pigilan ang mga bigs ng Latvia. Hindi rin nagpahuli ang PBA 7-time MVP na si Junmar Fajardo na nag-contribute ng 11 points, 5 boards, and 3 steals. 12 points naman ang kontribusyon ni Dwight Ramos na may kasamang 7 boards and 4 assists. May 10 puntos naman ang bagong PBA Finals MVP na si Chris Newsome, kasabay ang malaking role bilang point guard ng Gilas. Wire-to-wire win ito para sa ating national team. Mula umpisa ng first quarter ay umarangkada agad ang opensa ng Gilas at di nila hinayaang makalamang ang Latvia. At ang sabi nga natin sa ating video content kahapon, malaking advantage para sa Gilas na personal nilang napanood ang laban ng Latvia kontra sa Georgia. Na-scout nila ng husto ang host team. Pero bago iyan, ipinagtapat ni Coach Tim Cone na maraming video ng Latvian team ang kanilang paulit-ulit na pinanood. At heto nga ang naging resulta, hindi nakaporma sa Gilas ang ranked number 16 in the world. Nagpahayag ng paghanga kay Tim Cone ang coach ng Latvia. Napakaganda raw ng preparasyon ng Gilas laban sa kanilang team at talagang hindi raw sila nakapenetrate sa pintura. Ibig sabihin, dinumina ni Kai Sotto, Junmar Fajardo at Japet Aguilar ang ilalim laban sa kupunan ng Latvia. Sa panalong ito ng Gilas, heto ngayon ang dapat paghandaan ng ating national team. Magiging markado na rin si Justin Brownlee mula ngayon at di pa man nakakaharap ang Gilas at ang Georgia, tiyak mayroon na silang game plan laban sa Gilas, especially laban kay JB32. Good thing is, multiple position ang kayang laruin ni Brownlee at tiyak na may plano na rin si Coach Tim Cone para sa kanilang second game. Heto ngayon ang ating aabangan mamaya. Kung gusto ng Gilas na makapasok sa crossover semifinals ay dapat nilang talunin ang Georgia upang sila ang mag-number 1 sa Group A at makakatapat naman nila ang number 2 sa Group B. Hindi na magiging komplikado para sa Gilas kung mapapataob din nila ang Georgia. Magna-number 1 sila sa Group A at sa crossover semifinals makakaharap nila ang number 2 sa Group B na pinaglalabanan pa rin ngayon ng mga kupunan ng Brazil, Montenegro at Cameroon. Kung matatalo naman ang Gilas laban sa Georgia ay malaki pa rin ang chance natin. Under FIBA rules, magkakaroon ng tiebreaker. Unang criteria ay ang point difference. Ganito yan kukwentahin mga idol. Tinalo ng Latvia ang Georgia 83-55, 28 points ang lamang nila. Pero tinalo naman ng Gilas ang Latvia 89-80. 28 points ang point difference ng Latvia over Georgia, pero dahil nalamangan sila ng Gilas ng 9 na puntos,
28 minus 9 is 19. Now, the magic number is 18. Kung matatalo man ang Gilas versus Georgia, hindi dapat lumagpas sa 18 points ang kalamangan. Dahil kung matatambakan tayo ng 19 points, ang Georgia ang papasok sa crossover semifinals. Kaya asahan natin na pupukpok ng husto ang kupunan ng Georgia upang ma-break ang magic number na 18. Dahil manalo man sila laban sa Gilas at maliit lang ang lamang nila, ay uuwi pa rin silang luhaan. Pero wag nating kalimutan, number 23 in the world ang Georgia. Magiging mahirap na laban pa rin ito para sa Gilas, Pilipinas. Muli, ipag-pray natin ang ating national team. Itiko muna ang bibig ng mga buzzers. National team naman ito eh. Saka na lang ulit tayo mag-asaran sa pagbubukas ng PBA Season 49. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Carlos Kayanan. Ayan, nanalo na tayo. Masaya ka na? Masaya tayong lahat. Shoutout din sa iyo, Cecilio Tenorio. Kabayan, tama yan. Nanalo na ang ating Gilas Pilipinas. Sa iyo rin, Herminia Balingit. Ayan, napahiya ang mga buzzers. Shoutout din, Jose Rodrigo. May laban tayo, bilog ang bola. Totoo yan. Sa iyo rin, Ariel Mesa. Natauhan ang ating national team sa mga sinabi ni Team Kau. Nanalo tayo. Sa iyo rin, Erwin Santiago. Shoutout. Pumutok na nga ang ating Gilas. Sa iyo rin, Romeo Conchada. Shoutout sa iyo, idol. Sa iyo rin, Norman Flores. Yan, tama lang ang ginawa ni Team Kau na pinagalitan ng kanyang mga bata. Sa iyo rin, Bernie Roland. Nakaya natin, kabayan. At sa iyo, Rosemary Juan, and sa iyo, Bia, happy watching. At sa iyo, Pasensyano Punay, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.